Kumusta mga kaibigan? Welcome kayo sa aking channel. Ang paghihiganti ni Rukawa. Yan ang ating kwento ngayon mga kaibigan. Pero bago yan, sa luma muna tayo. Bigyan ko muna kayo ng konting background sa ating bida. Si Kaede Rukawa ay isang 6'2", small forward, at ace player ng Shohoku High. Siya rin ang tinatawag nilang super rookie. Siya ay may laging suot na black band sa kanyang kaliwang kamay. At ang laging suot nitong sapatos sa practice at sa paglalaro ay ang Air Jordan 5 na retro white. Siya ay tahimik at tamad dahil lagi nakikitang natutulog sa rooftop o kaya sa klase at wala siyang ibang iniisip kundi ang basketball. Kaya niya pinili ang Shohoku High kaysa sa Ryonan kahit siya ay may alok na scholarship sa basketball ay dahil ito daw ang pinakamalapit sa kanyang bahay. Siya ang itinuturing na ace player ng Shohoku team dahil sa kanyang galing at isa siyang scoring machine. Sa oras na uminit ng laban, napakahirap niya ng pigilan. Ang kanyang offensive at defensive ability ay talagang matindi. Hindi ito basta-basta kayang lusutan. Si Sendo ng Ryonan ang kanyang itinuturing na greatest rival dahil nga halos parehas sila ng estilo nito at galing sa paglalaro. Si Rukawa ay hindi madaling tumanggap ng pagkatalo, may pagkamakasarili at one-man team pagdating sa laro. Sa laban nga ng Shohoku at Sano sa National Championship, dito niya nakaharap si Eiji Sawakita, ang itinuturing na number 1 high school player ng Japan. Si Sawakita ang ace player o super ace ng Sano High. Siya ay isang 6'2", small forward at all-around player na matindi at halos di mapigilan ang offensive at defensive ability nito. Sa laban nila, ilang beses sinamon ni Rukawa si Sawakita ng one-on-one. Ngunit di nga siya umbra dito dahil laging na-check ang kanyang mga galaw at di siya maka-score. Dito nga, napatunayan na si Sawakita ang number 1 high school player ng Japan. Sinasabi nilang walang makatalo sa kanya sa high school o sa college man ng one-on-one. Ito rin ang sinabi ni Sendo sa kanya nung maglaro sila ng one-on-one, na si Sawakita hindi niya kayang talunin nung nasa middle school pa sila. Pero kahit gaano kagaling ang isang player, ay meron pa rin itong kahinaan. At ito nga ang napatunayan ni Rukawa, kung kaya ito ang kanyang iniisip na paghihiganti. Si Sawakita kasi ay isang makasarili at one-man team na player na katulad niya at hindi iniisip ang pagpasa ng bola sa kanyang mga kakampi. Dahil nga sa bilib ito sa kanilang sarili na kayang-kaya niyang umiscore kahit sinong kalaban. Dahil nga dito, itong binagong taktika ni Rukawa sa kanyang laro. Pinaisip niya si Sawakita na lagi niyang itutuloy ang pagtira sa paghahamon nito ng one-on-one dito. Ngunit ipinapasa niya ang bola sa libreng kakampi para umiscore. Dahil sa pagbabagong estilo na ito ni Rukawa, dito nabuhayan ng Shohoku, makahabol ng score sa kalaban. Dito lumabas ang kanyang pagiging tunay na ace player ng team. Alam niyang hindi niya kayang talunin si Sawakita ng one-on-one, pero nakaisip siya ng paraan para talunin ito at ang kanyang team. Yun ay ang kanyang pagiging team player at hindi pagiging makasarili. Dahil nga dito, nakaka-score sila sa bawat assist niya sa kanyang kakampi. Nakagawa rin siya ng isang magandang tira mula sa pasa ni Sakuragi at ito nga nagpalamang siya Shohoku. At ito rin ang kanyang matamis na paghihiganti. Sa huli, tinalo nila ang Sano sa laban dahil sa assist niya kay Sakuragi na siyang naging game winner shot nito. Dito rin sila unang nag-appear dahil sa kasiyahan. Nanalo ang Shohoku team laban sa Sano team sa score na 79-78. Ang kanilang pinakamatamis na tagumpay laban sa 3 consecutive champion ng national tournament. So, ayan mga kaibigan ang matamis na paghihiganti ni Rukawa sa national championship laban sa Sano High at kay Sawakita. So hanggang dito na lamang mga kaibigan at maraming salamat sa inyong panonood. At huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe, i-like at i-hit ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload.